Magtatatlong linggo na mula nung magkakilala kami ng aking syota na si Isabel. Nagkakilala kaming dalawa sa isang dating application. Napakaswerte ko dito sa naging syota ko. Bukod sa taglay nitong natural na kagandahan ay bonus na bonus pa yung kagandahan ng korte ng pangangatawan nito na talaga namang nakakalibog paminsan-minsan. Isang araw, niyaya ako ni Isabel na sumama sa probinsya nila upang formal nang ipakilala sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa isang liblib na kagubatan nakatayo ang bahay kubo ni na Isabel. Napansin ko na wala silang mga kapitbahay sa paligid, pero di ko na ito pinagtuunan pa ng atensyon. Dahil sa ako'y tuwang-tuwa kasi nakapalagayan ko agad ng loob ang mga magulang ng aking syota, maging ang dalawang kapatid nito na pawang mga binatilyo pa. Pero sa kabila ng lahat ay medyo di ko nagustuhan yung pamilya ni Isabel dahil sa medyo nakakatakot yung kanilang dating sa tuwing tumatawa silang magpamilya. Kahit wala namang nakakatawa sa pinag-uusapan nila, ay sobra silang humahalakhak na halos maluwa na sila sa kakatawa. Kahit medyo di ako nakaka-relate sa kanila, ay pinipilit ko na lang ang aking sarili na makisabay sa trip nila, alang-alang sa aking pinakamamahal na syota. Makalipas ang ilang oras, ganap na 6:30 na ng gabi, niyaya ako ni Isabel at ng kanyang pamilya na kumain sa labas. Kakain daw kaming lahat sa isang resort na may restaurant sa loob. Nagtaka naman ako dahil sa ganitong kaliblib na lugar na halos puro puno lang at matataas na damo ang makikita mo. Saan ka kaya makakakita ng restaurant sa ganitong klaseng lugar? Pero sinakyan ko na lang talaga yung sinasabi nila dahil buo naman ang tiwala ko sa aking syota. Bago kami umalis ng bahay, nakatawag ng pansin sa akin yung pagdala ng itak ng dalawang kapatid ni Isabel. Maging yung tatay nila ay ganun din yung dala. Napansin naman ni Isabel ang pamumutla ng aking muka. Pinaliwanag niya na kaya may dalang itak ang mga kapatid at tatay niya ay para pang depensa lang daw ang mga ito laban sa mga rebelde sa lugar nila. Wala daw akong dapat ikabahala dahil ligtas kami basta't andyan ang tatay at mga kapatid niya. Makalipas ang ilang sandali, habang sinusukal namin ang kagubatan, ay sobrang nagulat ako at namangha dahil kitang-kita ko na yung sinasabi ni Isabel na resort. Sobrang lawak at ganda nito. Hindi ako makapaniwala na may ganitong kaganda pala na resort sa lugar ni na Isabel. Yung ganda nito ay halos di ko maihalin tulad o mahihambing man lang sa mga resort na napuntahan ko na sa aming lungsod. Napakaganda at napakaluwag din ng restaurant nito. See You in Paradise yung pangalan ng resort na ito. Dahil sa kumakalam na yung sikmura ko, ay agad akong nasabik na pumasok sa loob nito. Medyo marami rin yung mga customers sa loob ng naturang restaurant na di ko lubos akalain. Nang maupo na kami, ay nagtaka ko dahil kahit ilang minuto na ang lumipas ay di pa rin nag-order sina Isabel ng pagkain. Matapos nun ay bigla namang napatanong yung nanay ni Isabel sa akin. Oh, iho. Oh, gutom ka na ba? At yung naging tugon ko naman sa kanya ay, Naku, okay lang po tita. Hindi pa po ako masyadong gutom. Okay lang po ako.
Huwag kayong mag-alala sa aking tita. Di ko pinahalata na halos nanghihina na ako sa gutom. Kahit ang totoo naman talaga ay kanina pang nagrereklamo yung mga alaga ko sa tiyan. Makalipas ang ilang sandali ay lumapit na yung waiter sa table namin at may ibinulong ito sa tatay ni Isabel na siya namang ikinabahala at kinagulat ko. Dahil matapos ng pagbulong na iyon ay biglang nagsitayuan ang tatay at mga kapatid ni Isabel. Nilabas nila yung kanilang mga matatalas na itak. Habang ako naman ay gulong-gulo na sa mga di maipaliwanag na pangyayari, labis na takot at kaba ang aking naramdaman sa mga oras na iyon. Dahil di ko talaga maintindihan kung ano ba talaga yung balak na gawin ng tatay at ng mga kapatid ni Isabel. At ang mas kinagulat ko pa ay nung sumigaw na yung nanay ni Isabel sa mga katagang, Oras na para kumain! Matapos niyang bitawan ang mga salitang iyon ay mabilis na sinugod ng tatay at mga kapatid ng syota ko yung mga taong kumakain sa restaurant na iyon. Walang awa nila itong sinaksak at pinagtataga sa hindi ko malaman na dahilan. Napansin ko rin na pinagtataga din ng mga waiter ng restaurant yung mga customers na tatakas pa sana palabas. Sobra akong nanginginig at humahagulgol sa mga sandaling iyon dahil sa labis na takot na aking naramdaman habang nasasaksihan ko ang nakakagimbal na eksena na iyon. Hindi ko na malaman pa ang gagawin ko. Niyakap ko na lamang ang aking sarili habang patuloy na nagaganap ang karumal-dumal na pangyayari na iyon. Nasa ganung sitwasyon ako nang mapansin ko si Isabel mula sa kanyang kinauupuan. Tila hindi ito nakaramdam ng takot o hindi man lang nababahala sa mga nakikita niya. Natutuwa pa nga siya habang pinagmamasdan yung pagtataga sa mga inosenteng tao. Nang masigurado na nilang wala ng buhay yung mga customers, ay hiniwa-hiwa na nila ang bawat karne, bawat buto-buto at bawat lamang loob ng mga yumaong customers. Matapos nun ay nagsimula na silang kumain sina Isabel at ng kanyang pamilya at maging yung mga waiter ay nakisalo din sa kanila. Kinain nila nang walang pag-aalinlangan ang bawat karne at lamang loob. Maging si Isabel ay kumain din. Sobrang sarap na sarap ang aking syota sa kanyang kinakain. Nakitang-kita naman sa bakas ng mukha niya. Halos masuka na ako ng sobra mula nung napanood ko silang kumain. Kahit ganun ang aking kalagayan, ay sinubukan kong tumakas at lisanin na ang lugar na iyon. Pero bigla naman akong hinarangan ng tatay at mga kapatid ni Isabel. Saan ka pupunta, iho? Ha? Saan ka pupunta? Kala mo ba ay makakaalis ka pa? Hindi ka na pwedeng umalis dahil magmula ngayon ay tinatanggap ka na namin bilang parte ng aming pamilya. Sa lalong madaling panahon ay magpakasal na kayo ni Isabel at huwag mo nang subukan pang tumakas. Kung hindi, kanyan din ang sasapitin mo. Maniwala ka sa akin. Matapos nilang kumain
ay binayaran na nila yung mga waiter na para bang kumain lang talaga sila sa restaurant. Makalipas ang ilang linggo, binalak kong tumakas pero di ko na ito nagawa pa dahil naging parte na rin ako ng gawaing ito. Sa sobrang pagmamahal ko para kay Isabel ay sinakyan ko na lang talaga itong food trip nila.